Maagang nagising si Earl Santos, 28 taong gulang na isang masipag na angkas rider. Kahit kapos sa buhay, hindi siya nawawala ng pag-asa. Araw-araw siyang bumabiyahe sa iba't ibang lugar sa Metro Manila upang kumita ng sapat na panggastos. Isang kahig, isang tuka ang kanyang pamumuhay. Ngunit ipinagmamalaki niyang malinis ang kanyang konsensya. Bago umalis ng bahay ay sinabi niya sa kanyang ina, "Nay, alis na po ako. Sisikapin kong makauwi ng maaga." Ngumiti ang kanyang ina. "Mag-ingat ka palagi, anak. Alam kong may magandang plano ang Diyos para sa iyo." Bago tayo magpatuloy, mag-iwan muna ng komento kung saan ka nanonood. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga video. Ituloy na natin. Bandang tanghali ay nakatanggap si Earl ng booking papunta sa isang mamahaling subdivision. Pagdating sa gate ay nagpakita siya ng valid ID at pinaliwanag sa gwardiya ang kanyang delivery. "Delivery po para kay Ma'am Veronica Lim," sabi niya. Pinapasok siya ng gwardiya matapos itong kumpirmahin sa may-ari ng bahay. Maayos niyang iniabot ang parcel at agad na nagpaalam. "Salamat po, ma'am. Magandang araw po." Tumango lamang ang babae habang tinatanggap ang package. Ilang minuto matapos makaalis si Earl, ay biglang nagkagulo sa loob ng bahay. Nawawala ang isang mamahaling kahon ng alahas na naglalaman ng mga gintong alahas at mamahaling singsing. Agad na tinawagan ni Veronica ang subdivision security. "Pakisuri niyo ang lahat ng pumasok sa bahay ko ngayong araw. Nawawala ang mga alahas ko." Mabilis na sinilip ng mga gwardya ang logbook at napansin nilang si Earl ang huling bisitang nakapasok bago natuklasang nawawala ang alahas. Kinabukasan, habang naghihintay si Earl ng susunod na booking, nilapitan siya ng mga pulis. "Ikaw ba si Earl Santos?" tanong ng isang pulis. "Opo, bakit po?" sagot niya. "Inaaresto ka namin, kaugnay ng kasong pagnanakaw." Namutla si Earl. "Hindi po, wala po akong ninakaw. Nag-deliver lang po ako doon at aangkas lang po sa akin yung may-ari ng bahay." Ngunit hindi siya pinakinggan. Isinakay siya sa mobile patrol habang nagtataka ang mga taong nakapaligid. Sa presinto ay paulit-ulit na iginigiit ni Earl ang kanyang pagiging inosente. "Sir, wala pa akong kinuha. Pagkatapos kong maihatid ang parcel at sumakay siya ay umalis na agad ako. Maaari niyong tingnan ang oras ng booking at ang GPS ng biyahe ko." Ngunit sinabi ng investigador, "Iyan ang ipapaliwanag mo sa korte. Sa ngayon, may formal na reklamong isinampa laban sa iyo." Habang nakaupo si Earl sa loob ng selda, papayuko siya at bumulong. "Panginoon, alam niyo pong wala akong kasalanan. Sana ay may lumabas na katotohanan at mapatunayan kong inosente ako." Ilang araw matapos siyang makalaya, pansamantala sa piyansa, pinagpatuloy ni Earl Santos ang pamamasada bilang angkas rider. Hindi naging madali ang kanyang sitwasyon dahil may nakabinbin pa rin siyang kaso. Ngunit kailangan niyang kumita para sa kanyang ina at sa parang araw-araw nilang gastusin. Habang bumabiyahe sa isang kalsada sa Quezon City, napansin niyang may isang puting sedan na nakahinto sa gilid ng daan. Isang dalagang nakapormal ang kasalukuyang nakatingin sa makina ng sasakyan na halatang hindi alam ang gagawin. Huminto si Earl at lumapit. "Ma'am, ayos lang po ba kayo? Mukhang nasiraan po kayo ng sasakyan." Napabuntong hininga ang babae. "Oo nga eh. Bigla na lang namatay ang makina. Hindi ko alam kung anong problema at wala ring sumasagot sa tinatawagan kong mekaniko." Ngumiti si Earl. "Kung okay lang po, baka pwede ko pong tingnan. Konti lang ang alam ko sa makina, pero simpleng sira lang." Tumango ang babae. Binuksan ni Earl ang hood at sinuri ang makina. Napansin niyang lumuwag lamang ang isang terminal ng baterya. Gumamit siya ng maliit na wrench na lagi niyang dala at inayos ito.
Subukan niyo pong i-start ulit. Isang pindot lang sa susi ay agad dumandar ang makina. Napangiti ng maluwagang babae. Nako, umandar na. Akala ko, ipapataw ko pa ito. Ngunit napansin ni Earl na delikado pa rin ang kinatatayuan ng sasakyan dahil nasa gilid ito ng abalang kalsada. Ma'am, ilipat muna natin sa mas ligtas na lugar. Tinulungan niyang itulak ang kotse hanggang makarating sa isang maluwag na parking area. Nang matapos iyon, pinunasan niya ang kanyang mga kamay at ngumiti. Mukhang okay na po yan. Kinuha ng babae ang kanyang pitaka at tiniabot kay Earl ang ilang libong piso. Maraming salamat. Tanggapin mo ito bilang kabayaran sa pagtulong mo. Umiling si Earl at ibinalik ang pera. Salamat po, ma'am. Pero hindi na po kailangan. Kung sakaling ako naman ang mangailangan ng tulong balang araw, sana may tumulong din sa akin nang walang hinihinging kapalit. Lalong humanga ang babae sa kanyang sinabi. Bihira na ang tulad mo. Iniabot ng babae ang kamay niya. Ako nga pala si Joyce Candare. Nakipagkamay si Earl at ngumiti. Earl Santos po. Hindi na sinabi ni Joyce ang kanyang tunay na propesyon bilang isang hukom. Para sa kanya, sapat nang makilala muna ang binata bilang isang mabuting tao. Sana magkita ulit tayo, sabi ni Joyce bago sumakay sa kanyang sasakyan. Sana nga po, sagot naman ni Earl habang isinuot ang helmet. Hindi nila alam na ang simpleng pagtatagpong iyon sa gilid ng kalsada ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa kasong isinampa laban kay Earl Santos. Maaga siyang dumating sa korte kasama ang kanyang abogado. Halatang kinakabahan siya habang naghihintay sa loob ng silid. Earl, maging kalmado ka lang, sabi ng kanyang abogado. Sabihin mo lang ang totoo at ako na ang bahala sa legal na proseso. Tumango si Earl, ngunit hindi pa rin mawala ang kanyang pag-aalala. Alam niyang nakasalalay sa pagdinig na iyon ang kanyang kinabukasan. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok ang hukom sa courtroom. All rise, sigaw ng court staff. Sabay-sabay na tumayo ang lahat. Nang iangat ni Earl ang kanyang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Ma'am Joyce, bulong niya. Nagulat din si Judge Joyce Candare nang makilala ang binatang tumulong sa kanya noong nasiraan siya ng sasakyan. Sandali silang nagkatitigan, ngunit agad ding ibinalik ni Joyce ang kanyang seryosong ekspresyon bilang hukom. Simulan natin ang pagdinig, mahinahong wika ni Joyce. Wala siyang ipinakitang anumang pabor kay Earl kahit kilala pa niya ito. Tinrato niya ang magkabilang panig ng pantay at binigyan ng pagkakataong magsalita ang abogado nang nagrereklamo at ang depensa. Tahimik lamang si Earl habang pinakikinggan ang testimonya. Alam niyang nasa korte siya at hindi dapat umasa sa personal nilang pagkakakilala. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, napansin ni Judge Joyce na maraming hindi nagtutugma sa mga ebidensyang iniharap ng nagrereklamo. Ayon sa inyong salaysay, nakita niyong pumasok si Earl sa bahay. May nakita ba kayong pagkuha niya ng alahas? Tanong niya sa testigo. Wala po, Your Honor. Mahinang sagot nito. Kung ganoon, bakit niyo agad siya itinuro bilang suspect? Huling natahimik ang testigo. Napansin din ng hukom na puro hinala lamang ang ibinabatong akusasyon kay Earl at wala pang matibay na patunay. Bago matapos ang pagdinig, ay nagsalita si Judge Joyce. Ang korte ay hindi magpapasya batay sa hinala lamang. Kailangang may malinaw at sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kasalanan ng isang tao. Napatingin si Earl sa hukom at bahagyang gumaan ang kanyang loob. Hindi dahil kilala siya ni Joyce, kundi dahil nakita niyang tunay itong naninindigan sa katarungan. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay makasuhan, nakaramdam siya ng pag-asang maaaring lumabas din ng katotohanan.
Nagpatuloy ang ikalawang pagdinig sa kaso ni Earl. Isa-isang ipinatawag ni Joyce ang mga testigo ng nagrereklamo. Sigurado ba kayong nakita niyong kinuha ni Earl ang alahas? Tanong niya sa unang testigo. Yumuko ito bago sumagot. Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siyang pumasok at lumabas ng bahay. Muling nagtanong si Joyce sa isa pang testigo. May nakita ba kayong alahas sa kanya? Wala rin po. Sagot nito. Napansin ng lahat na puro hinala lamang ang kanilang mga pahayag. Tumayo ang abogado ni Earl at nagsalita. Your Honor, ang tanging dahilan kung bakit inakusahan ang aking kliyente ay dahil siya ang huling bisitang pumasok sa bahay. Wala pong testigong nakakita sa kanya na kumuha ng anumang gamit. Tumango si Judge Joyce at muling hinarapang nagrereklamo. May iba pa ba kayong ebidensyang magpapatunay na si Earl ang nagnakaw? Nagkatinginan ng kampo ng nagrereklamo, ngunit walang makasagot. Habang sinusuri ng mga dokumentong nasa harap niya, may napansin si Judge Joyce sa police report. Nakasaad doon na may bahay sa tapat ng pinangyarihan na may nakaharap na CCTV camera. Ngunit wala itong kalakip na video recording. Bakit hindi na isama ang CCTV footage sa investigasyon? Tanong niya sa pulis na humawak ng kaso. Nagalinlangan ng pulis bago sumagot. Hindi na po namin nakuha ang kopya, Your Honor. Inakala naming sapat na ang mga testimonya. Natahimik ang buong courtroom. Hindi maaaring baliwalain ang isang posibleng mahalagang ebidensya. Seryosong sabi ni Judge Joyce. Kung may CCTV na nakatutok sa lugar, maaari nitong ipakita ang tunay na nangyari. Napatingin si Earl sa kanyang abogado at bahagyang nabuhayan ng loob. Ramdam niyang unti-unti nang lumalabas ang katotohanan na matagal na niyang ipinaglalaban. Bago ituloy ang pagdinig ay naglabas ng utos si Judge Joyce. Inaatasan ko ang mga investigador na kunin kaagad ang orihinal na kopya ng CCTV footage mula sa bahay na nasa tapat ng pinangyarihan. Ipapasok ito bilang ebidensya sa susunod na pagdinig. Opo, Your Honor. Sabay-sabay na tugon ng mga pulis. Habang lumalabas ng korte si Earl, tahimik siyang nanalangin. Pakiramdam niya, sa wakas ay may liwanag ng sisilip sa kasong muntik ng sumira sa kanyang buhay. Sa susunod na pagdinig ay dumating ang mga pulis dala ang kopya ng CCTV footage mula sa bahay na nasa tapat ng pinangyarihan. Tahimik ang buong courtroom habang ikinakabit ang monitor. Your Honor, ito na po ang video na nakuha namin, sabi ng investigador. Sige, ipalabas natin. Tugon ni Judge Joyce. Lahat ng mata ay nakatutok sa screen, kabilang si Earl na taimtim na umaasang mailalabas na rin ang katotohanan. Kitang-kita sa CCTV na matapos umalis si Earl sa bahay ay may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na palihim na pumasok sa bakuran sa pamamagitan ng likurang gate. Maya-maya lamang ay dali-dali itong lumabas na may dalang maliit na bag. Agad na sinabi ng may-ari ng bahay, hindi si Earl ang taong yan. Napatingin ng lahat sa isa't isa. Maliwanag na hindi ang angkas rider ang kumuha ng nawawalang alahas. Mabilis na nagsagawa ng panibagong investigasyon ng mga pulis. Ilang oras lamang ang lumipas ay natukoy nila ang pagkakakilanlan ng lalaki sa CCTV. Isa pala itong dating kasambahay ng pamilya na natanggal sa trabaho ilang buwan na ang nakalipas dahil sa paulit-ulit na paglabag sa mga patakaran ng bahay. Agad siyang hinanap ng mga otoridad at kalaunan ay naaresto sa inuupahan niyang apartment. Sa presinto ay una pa niyang itinanggi ang lahat, ngunit nang ipakita sa kanya ang malinaw na CCTV footage at iba pang ebidensya ay napayuko siya. Ako na po ang kumuha ng mga alahas. Mahina niyang pag-amin. Alam kong walang tao sa likod ng bahay, kaya doon ako dumaan. Hindi ko akalaing may CCTV pala sa tapat. Naitala ang kanyang pahayag at formal niyang inamin ang buong krimen sa harap ng mga investigador.
Sa pagbabalik ng kaso sa korte, ay malinaw lang napatunayang walang kinalaman si Earl sa pagnanakaw. Batay sa mga bagong ebidensya at sa pag-amin ng tunay na salarin, malinaw na inosente si Earl. Pahayag ni Judge Joyce, napaluha si Earl sa sobrang saya at ginhawang kanyang naramdaman. Sa wakas, ang paratang na matagal niyang pinasan ay nabura at nanaigang katotohanan na matagal niyang ipinaglalaban. Makalipas ang ilang araw, ay muling nagpulong ang korte para sa pinal na desisyon. Tahimik na naghihintay si Earl Santos habang nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Pagpasok ni Judge Joyce, agad na nagsimula ang pagdinig. Matapos basahin ang lahat ng ebidensya at ang pag-amin ng tunay na salarin, malinaw niyang ipinahayag ang hatol. Dahil sa kakulangan ng anumang ebidensya laban sa akusado at sa pag-amin ng tunay na gumawa ng krimen, ibinabasura ng korte ang lahat ng kasong isinampa laban kay Earl Santos. Napuno ng saya ang mukha ni Earl habang napapikit siya sa labis na pasasalamat. Pagkatapos ng pagdinig, ay lumapit sa kanya ang pamilya ni Veronica Lim. Halatang nahihiya ang mga ito sa kanilang nagawa. "Earl, patawarin mo kami," sabi ni Veronica habang nakayuko. "Nagpadalos-dalos kami sa pag-akusa sa iyo dahil sa galit at takot. Hindi na namin hinintay ang buong katotohanan." Bahagyang ngumiti si Earl. "Masakit po ang pinagdaanan ko, pero pinapatawad ko na kayo. Ang mahalaga po ay lumabas ang totoo at wala nang ibang inosenteng madadamay." Kinabukasan ay muli nang bumiyahe si Earl bilang isang angkas rider. Iba-iba ang kanyang pakiramdam habang binabaybay ang mga kalsada ng Maynila. Wala nang bigat na matagal niyang pasan. Pagdating sa bahay ay masayang sinalubong siya ng kanyang ina. "Anak, alam kong hindi ka bababayaan ng Diyos," sabi nito habang yakap-yakap siya. "Sa wakas, makakapagsimula na tayong muli." Ilang araw ang lumipas ay nagpunta si Earl sa korte upang personal na magpasalamat kay Judge Joyce. Nang makita sila sa labas ng opisina nito, ay magalang siyang yumuko. "Maraming salamat po, Judge Joyce. Kung hindi po naging patas ang paghawak niyo sa kaso ko, baka habang buhay akong matawag na magnanakaw." Ngumiti si Joyce. "Hindi mo kailangang magpasalamat ng sobra, Earl. Ang katotohanan ang nagligtas sa'yo." Bago sila maghiwalay, ay sinabi ni Joyce, "Ginawa ko lamang ang aking tungkulin bilang hukom. Ang batas ay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Walang dapat hatulan ng walang sapat na ebidensya." Tumango si Earl. "Hindi ko po malilimutan ang kabutihan at pagiging patas nyo." Habang naglalakad pa uwi si Earl, alam niyang nagsisimula na ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Malaya, malinis ang pangalan at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Makalipas ang ilang linggo, matapos tuluyang may basura ang kaso ni Earl Santos, nagkataon silang muling nagkita ni Joyce Candares sa isang coffee shop. Katatapos lamang ni Earl maghatid ng pasahero at pumasok siya upang bumili ng kape. Paglingon niya ay nakita niyang nakaupo sa isang sulok si Joyce na nagbabasa ng mga dokumento. Napangiti ito nang makita siya. "Earl, mukhang nagkataon na naman ang pagkakataon." Napangiti rin ng binata. "Magandang hapon po, Judge. Maaari po ba akong makiupo?" "Siyempre naman," sagot ni Joyce. Habang umiinom ng kape, ay naging magaan ang kanilang pag-uusap. Ikinuwento ni Earl ang kanyang simpleng buhay bilang angkas rider at kung paano niya pinagsisikapang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina. "Hindi man po kalakihan ang kinikita ko. Masaya ako basta marangal ang trabaho ko," sabi niya. Ngumiti si Joyce. "Yan ang dahilan kung bakit hanga ako sa'yo. Hindi ka sumuko kahit napakaraming pagsubok ang dumating." Nagbahagi rin si Joyce ng kanyang buhay. "Hindi naging madali
ang pag-abot ko sa pagiging hukom. Aniya, maraming taon akong nag-aral at nagsakripisyo. Hanggang ngayon, bawat desisyong ginagawa ko ay mabigat sa pakiramdam dahil buhay ng tao ang nakasalalay. Tahimik na nakinig si Earl. Kaya pala kahit noong nasa korte tayo, nakita kong talagang pinahahalagahan niyo ang katotohanan. Napangiti si Joyce. Iyon ang ipinangako ko noong naging abogado at hukom ako. Mula noon ay paminsan-minsan na silang nakikita. Kapag walang hearing si Joyce at maluwag ang schedule ni Earl, nagkakape sila o sabay na kumakain sa isang simpleng restaurant. Hindi mahalaga sa kanila ang magarbong lugar. Mas mahalaga ang oras na magkasama sila. Habang tumatagal ay mas lalo nilang nakikilala ang ugali ng isa't isa. Napansin ni Joyce ang kasipagan at kababaang loob ni Earl. Samantalang lalong humanga si Earl sa kabutihan, katalinuhan, at pagiging patas ni Joyce. Isang gabi, matapos ihatid ni Earl si Joyce sa kanyang sasakyan, sandali silang nagkatitigan. "Salamat sa oras mo ngayon," sabi ni Joyce. "Ako ang dapat magpasalamat," sagot ni Earl. "Hindi ko akalaing ang taong tinulungan ko noon sa kalsada ay magiging isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko." Bahagyang namula si Joyce at ngumiti. Habang magkaibang direksyon silang umuwi, pareho nilang naramdaman na ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unti nang nauhubog sa isang mas malalim na damdamin. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang tumibay ang samahan ni na Earl at Joyce Candare. Isang hapon ay niyaya ni Earl si Joyce sa isang parke kung saan tahimik silang naglahad habang pinapanood ang paglubog ng araw. Huminto si Earl at huminga ng malalim. "Joyce, may gusto sana akong sabihin." Ngumiti si Joyce. "Ano yun?" Bahagyang kinabahan si Earl, ngunit buong tapang niyang sinabi, "Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal na kita. Hindi lang dahil tinulungan mo akong makamit ang hustisya, kundi dahil nakilala ko kung gaano kabuti ang puso mo." Saglit na natahimik si Joyce bago siya ngumiti. "Akala mo ba ikaw lang ang may nararamdaman?" Tanong niya habang bahagyang tumatawa. "Matagal na rin kitang hinahangaan, Earl. Noong araw pa lang na tinulungan mo akong ayusin ang sasakyan ko nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Nakita ko na ang kabutihan ng puso mo. Doon ko napagtanto na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kanyang pagkatao." Napatingin si Earl habang unti-unting gumaan ang kanyang dibdib. Magkahawa kamay silang naglakad sa parke. "Kung papayag ka," sabi ni Earl, "gusto kong simulan natin ang isang mas espesyal na relasyon." Walang pag-aalinlangang tumango si Joyce. "Oo, Earl. Masaya akong maging kasintahan mo." Hindi mapigilan ni Earl ang kanyang saya. Sa wakas, ang babaeng minsang tinulungan niya sa gitna ng kalsada ay siya na ngayong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Mula noon ay naging opisyal silang magkasintahan at nangakong palaging susuportahan ang isa't isa sa anumang pagsubok. Habang pauwi ay napatingala si Earl sa langit at taimtim na nanalangin. "Panginoon, maraming salamat. Hindi ko akalaing ang isang simpleng pagtulong sa isang estranghero ang magiging daan upang mabago ang buong buhay ko. Inalis niyo ang maling paratang laban sa akin at binigyan niyo pa ako ng taong mamahalin at magmamahal sa akin." Hinawakan ni Joyce ang kanyang kamay at sabay silang nagpasalamat sa lahat ng biyayang kanilang natanggap. Makalipas ang ilang taon, ay nanatiling masaya at matatag ang relasyon nila. Patuloy na namuhay ng marangal si Earl habang ipinagpapatuloy naman ni Joyce ang kanyang tungkulin bilang isang patas at tapat na hukom. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao na huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ang kabutihan ay laging may gantimpala
at ang katotohanan ay laging mananaig.